May malaking balita na naman po tayo ngayon dito sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol kay XRP. Yan, si XRP na kilalang mabilis, mura at makapangyarihan pagdating po sa cross-border payments. At yan, muli po siyang nababalot ng hype. Ayon po sa mga bagong report, posible raw po siyang umabot sa $2.42. At kung magkatotoo ang mga global developments, ay posibleng tumaas pa siya ng hanggang $26 na presyo. Pero teka lang, totoo ba talaga ito? O isa lang ba itong overhype na balita? At kung mangyari nga ito, ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin kung bakit sinasabi nilang aabot si XRP sa $2.42. Ayan. Unahin po muna natin ang short-term target na $2.42. Ayon po sa mga technical analysts ay lumalakas na ang momentum ni XRP sa ibabaw ng tinatawag na pivot support point na nasa paligid po ng presyong $2.09. Ang presyo na ito ay pasok po sa 200-day moving average na isa po sa mga mahalagang indicator para sa mga traders. Kapag nag-stay po sa taas na yan ang presyo, ibig sabihin nito ay may matibay po na suporta si XRP at pwede po siyang sumipa pataas. Ang susunod po na resistance or hadlang ay nakapwesto po sa presyong $2.42. Dito na kasi nakapwesto ang tinatawag na point of control or ibig sabihin ay dito po concentrated ang maraming trading activity dati. Kapag nabasag po ni XRP ito, malaki ang posibilidad na tuloy-tuloy ang kanyang rally. Pero kahit may bullish signal, mababa pa rin po ang trading volume. Ibig sabihin ay maraming nagsasagawa ng accumulation. Tahimik lamang po ang galaw, pero posibleng may malalim na pinaghahandaang breakout. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng Ripple Banking Charter sa presyo ni XRP. Ayan. Dito po nagiging mas interesting ang usapan. Ang Ripple na siyang kumpanyang may malaking role sa pag-develop kay XRP ay nag-apply na po ng US Banking Charter. Kung maaprubahan po ito, magkakaroon si Ripple ng State of Federal Oversight. Ibig sabihin ay lehitimo po silang papasok sa banking industry. At hindi lamang po yan, magkakaroon din sila ng direct access sa Federal Reserve sa pamamagitan po ng kanilang partner sa standard custody. Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, kung makuha po nila ang charter na ito, magiging new benchmark po sila ng trust sa stablecoin market. Kaya imagine mo isang crypto company na may sariling US banking license. Ayan, game changer po yan. Kung makuha po nila ang lisensyang ito, pwede pong tumaas palalo ang kumpiyansa ng mga institutional investors kay XRP. At alam natin kapag sumabak po ang mga malalaking bangko ay umaapoy po ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng XRP Treasury speculation. Ayan. May mga nagsasabi na noon pa man ay may involvement na ang US Treasury sa escrow system ni XRP. Ayon po kay Ginoong Eduardo Farina, noong taong 2020 pa raw ay tahimik na kinuha ng US Treasury ang kontrol sa bahagi ng XRP escrow. Hindi pa ito kumpirmado ng opisyal, pero ang ganitong chismis ay may sapat na ang ganito pong chismis ay sapat na para magdulot ng spark ng hype at speculation sa crypto community. Kaya kung totoo nga ito, ibig sabihin ay tinataya ng gobyerno ng Amerika ang kinabukasan ni XRP. At kapag ganito po kabigat ang pumasok, hindi po malayong magkaroon ito ng long-term effect
sa presyo ni XRP. Ngayon is ito po yung pinakamatinding tanong. Paano kung mag-global ang tokenization at paano po ito makakaapekto kay XRP? Ayan. Dito na po papasok ang pinakamalaking factor kung bakit sinasabing aabot sa $26 itong si XRP. At ito po ay ang tinatawag na global asset tokenization. Sa simpleng paliwanag, ang tokenization ay ang proseso kung saan ang mga real-world assets tulad po ng lupa, stocks o kahit gold ay ginagawang digital tokens na pwede pong i-trade on-chain. Kapag global na po ang adoption nito, kakailanganin natin ng bridge currency o tagapamagitan. Yan, tagapamagitan po sa mga transaction. At yan, guess what? Si XRP po ang napupusuan para dito. Ayon po sa mga modelong ginawa, kung si XRP po ang magiging settlement layer para sa 1% hanggang 5% ng $100 trillion na tokenized market, posibleng lumipad po ang kanyang presyo sa pagitan ng $18 hanggang $26. Hindi na ito simpleng hype. Ito po ay mathematical na projection batay sa laki ng market na gustong pasukin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po sa ilang mga crypto analyst, yan, ayon po sa kanila ay this isn't just big. It could rewrite XRP's destiny. Ayan po yung sinabi ng ilang mga crypto analyst. At dagdag pa ni Caspian ay quiet moves often signal deep shift. When escrow control and banking align, it builds a system positioning XRP for scalable influence beyond the headlines. Ibig pong sabihin, ang mga kilos na tila tahimik pero malalim ay kadalasang may malaking epekto sa kinabukasan ng isang asset tulad ni XRP. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay malaking bagay po ito. Una, kung tumaas nga ang presyo ng XRP ng gaya ng prediction mula po sa $2.42 hanggang $26, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na kumita ng malaki, lalo na kung maaga tayong nakabili. Pangalawa, kung magkatotoo po ang tokenization at saka banking integration ni Ripple, makikita po natin ang pagtaas ng adoption ng crypto sa global finance system. Posible pong mas mapadali na rin ang remittances at saka cross-border payments na ginagamit ng mga OFW na malaking tulong sa mga pamilyang Pinoy. At higit po sa lahat ay nagiging mas lehitimo or legit ang crypto sa mata ng mundo, kung saan ay nagbibigay po sa atin bilang mga retail investors ng mas malawak na oportunidad para sa financial growth. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi naman po imposible ang $2.42 sa short term, lalo na kung mas maraming institutional adoption ang pumasok at kung maaprubahan nga ang Ripple Banking Charter. Pero ang $26, posible pero hindi po agad-agad. Mangyayari lang ito kung tuluyang mag-global ang tokenization at kung si XRP ang piliin bilang settlement layer. Hindi ito base po sa hype kundi sa utility at saka real-world use case. Kaya mga crypto, habang maaga pa ay pag-aralan po natin si XRP. Alamin po natin kung paano po siya gumagalaw at lagi po nating i-manage ang risk at hindi po ito financial advice kundi paalala bilang kapwa crypto enthusiast. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.